Ang nakagawian pong pangalang South China Sea, opisyal nang tatawaging West Philippine Sea. Nakapaloob po yan sa isang tinatawag na administrative order o kautusan na nilagdaan ni Pangulong Aquino. Ito na rin ang ilalagay sa ating mapa na siya namang ipapamahagi natin maging sa United Nations. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ilang araw matapos ang naunsyaming bilateral meeting ni Pangulong Aquino at Chinese President Hu Jintao sa Vladivostok, Russia, inilabas ng Malacanang kahapon ang Administrative Order 29. Sa AO na pinirmahan ni Pangulong Aquino noong September 5, pinangalanan ng karagatan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas bilang West Philippine Sea, imbis na South China Sea na dati nang nakagawian. Nakapaloob dito ang tubig sa paligid ng Kalayaan Group of Islands sa Palawan at Baho de Masinloc sa Zambales na inaangkin din ng mga bansang China, Vietnam, Taiwan, Brunei at Malaysia. Pero paglilinaw ni Pangulong Aquino, hindi ang buong South China Sea ang tatawaging West Philippine Sea. Importante na rin ito iklaro na alin ba ang inaangkin natin versus yung kabuuan ng South China Sea. Tsaka para tawag natin West Philippine Sea, may parte nito tawag nila East Sea, may tumatawag na, di ba? Kanya-kanyang tawag eh. Iklaro lang natin alin ba dito ang inaangkin natin. Pabor naman sa hakbang ng gobyerno si Dr. Eileen Baviera ng Asian Center ng University of the Philippines. Pinatitibay daw ng AO29 ang baselines law ng Pilipinas at mas pinalalakas ang posisyon nito sa issue ng pinag-aagawang teritoryo. Tama lang na mas lalo nating i-institutionalize yung ganong claims. Diba, strong signal siya na for the long term, may strategic value sa atin yung area na yan. Yung obligasyon natin, hindi lang ng any particular administration o gobyerno, kung hindi as a people, as a nation. Kasama sa utos ng Pangulo na baguhin ang National Mapping and Resource Information Authority o NMRIA ang ating mapa at isama dito ang West Philippine Sea at mga teritoryo ng Pilipinas doon. Tapos isusumite raw ang official map ng Pilipinas sa United Nations at iba pang international organizations. Maging ang Department of Education, Commission on Higher Education at state universities and colleges ay inutusang gamitin ang official map sa mga textbooks at iba pang gamit sa pagtuturo. Sa isang statement, sinabi ng DepEd na susunod ito sa utos at gagamitin ang official map ng Pilipinas sa pagtuturo. Sa pag-aaral na ginawa ng 10 eksperto mula sa akademya at mga dating opisyal ng gobyerno at militar, sinabing dapat komprehensibo ang plano ng Pilipinas para maging pangmatagalan ang polisiya nito kaugnay sa West Philippine Sea. Meron ba tayong mga institutions in place, no, na mamamahala dyan, no, na nakikita from the top, no, kung na iba-iba talaga yung issues na yan eh. Hindi lang siya yung dispute with China or with other countries, hindi lang siya yung fisheries, meron din siyang defense. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China na sa kabila ng hakbang na yan ng Pilipinas, mananatili raw ang kasarilan ng kanilang bansa sa South China Sea. Kabilang na ang mga isla ng Nansha at Huangyan, pati ng mga kalapit na katubigan.